nais ng Panginoon na panghawakan natin ng salita ng Diyos. Ito'y walang pagbabago. Marami mga Kristyano manlulupaypay dahil sa mararanasan ng kahirapan sa sanlibutan ito. Marami manlulumo, marami malulungkot. Marami ang mga Kristiyano na ang kaisipan ay mababago. Matutuon sa mga material na bagay ang kaisipan nila, hindi sa spiritual. Hindi masama ang magkaroon ka ng kayamanan, kasaganaan sa buhay. Plano yan ng Panginoon sa atin. Pero hindi nangangahulugan na siya ang mangingibabaw sa ating puso, na siya ang mag-ahari sa ating buhay. Kaya sa ating pananampalatayang ito, itinatayim ng Panginoon sa atin ang kanyang katwiran at ang kanyang katotohanan para tayo ay makapanatiling matibay at patatag. Kaya sa buhay natin ito, wala tayong maaaring sandigan. Hindi natin pwede sandigan yung ating sariling kaisipan. Ito'y hindi pwedeng panghawakan. Ang sarili nating kalooban, hindi natin pwedeng panghawakan. Dahil madaya ang ating isip. Madaya. Minsan, iniisip mo iba kaysa mga bagay na iyong gagawin. Madaya ang ating kaisipan. Ang kaisipan ay maaaring magatid siya sa katalon at kabigo ng isang tao. Pero isang bagay ang sinasabi ng Panginoon, kung ating ipailalim ang ating buong pagkatao, ating kaisipan, ating kalooban sa salita ng Diyos, doon tayo makatitiyak na magiging matagumpay ang ating buhay. Kaya lang, tanda natin, ang kaaway ay hindi tumitigil. Hindi siya nagpapahinga. Hindi siya nagko-coffee break. Ang kaaway laging sumisiksik, nagdidiin ng mga bagay na sinasabi na mas maganda yung gawin mo para sa iyong sarili. Kaya nga, nung malimit kong iparating sa church, ipaunawa, na ang buhay natin ito, kaya nga sabi ni Pastora, yun daw naging teaching ko ay nakakatakot. Hindi nakakatakot. Inihanda lang ng Panginoon sa atin ang buhay natin. Inihanda ng Panginoon yung ating spirito, yung ating kaluluwa. Pero ang lahat ng ito ay eternal, immortal. Yung ating kamalayan, immortal yan, wala yung kamatayan. Yung ating espiritu, wala yung kamatayan. Kaya kung matatandaan niyo yung isang bagay na nasabi ko, meron siyang Kristyano nagtanong sa rabay, saan pupunta ang aking kaluluwa pagka ako'y namatay? Hindi siya sinagot ng rabay. Dahil alam na rabay na yung tanong na niya ay hindi relevant doon sa kalagayan ng kanyang paniniwala. Hindi relevant. Dahil ang ating kaluluwa, ang ating espiritu ay walang kamatayan. Na nagkaroon lang ng paghiwalay ang ating kaluluwa doon sa ating katawan lupa na nagmula sa alabok. Yun kaya nagkaroon ng sinasabing separation. Pero itong ating katawan, ito yung ating sinusupil. Itong ating laman, itong ating kaisipan na nag-uudyok sa ating laman na gawin natin ng ganyung bagay. Ito yung ating sinusupil, yung ating laman. Dahil kapag ang ating kaisipan, yung ating emosyon, ay pumalig doon sa laman, darating ang paghuhukom ng Panginoon. Pagdating ng Panginoon, gusto ko maunawaan yung mabuti. Pagdating ng Panginoon, yung ating katawan lupa na nagbalik sa alabok, yan ay magiging immortal din. Magiging immortal. Ibig sabihin walang kamatayan. Ngayon, kung hindi ang salita ng Diyos ay siyang natatanong sa ating puso at hindi natin iingatan sa pananampalatayang ito, ang salita ng Diyos sa ating mga buhay, mga kapatid,
yung immortality ng ating laman, saan ito patunga kung wala salita ng Diyos? Aakayin ito yung inyong emosyon. Ang ating espiritu, ito mula sa Diyos, ito babalik sa Diyos. Amen. Kaya ang tao mayroong tatlong parte. Body, soul, and the spirit. Kaya ko ito pinapaliwanag sa inyo dahil marami ang nag-iisip na bakit kailangan pag-aralan namin na salita ng Diyos. Dahil ito yung mag-aakay sa ating laman para huwag nating suwayin ang salita ng Diyos. Para huwag nating suwayin ang nag-utos sa atin na pag-aralan mo ang salita ng Diyos. Kaya po kapag ka naunawaan mo na ang laman ay sinusupig mong alang-alang sa kaligtasan ng iyong kaluluwa, doon mo nakakamit yung wisdom. Doon dumarating ang kaalaman at ang karunungan sa iyo. Nagkakaroon ka ng wisdom. Kaya kapag ka ang ating laman ay nasunod sa buhay natin ito, kaya ito yung numberong karaban natin, yung laman. Kaya ito sinasabi sa Matthew chapter 24, ito yung paghahanda sa ating hinaharap sa pagdating niya, saan patungo ang buhay natin. Maraming madaya ang kaisipan. Marami ang pagkunwari. Marami ang mga naririyan sa labas na mandadaya sa iyo. Marami ang mga akit sa iyo. Pero kung ikaw ay mayroong karunungan na sinasabi dito sa banal na kasulatan na alam mo ang salita ng Diyos, hindi ka madadaya. Ito yung pinangahawakan natin. Ang salita ng Diyos, siya ang ilaw sa ating mga daan. Liwanag sa ating mga daan. Ang ilaw ay siyang liwanag ng ating buhay. Sino ang ilaw? Ang ilaw natin ay walang iba, hindi ang ating Panginoon Jesus. Siya ang nagsasabi sa atin, ihanda mo ang iyong buhay sa kanyang muling pagbabalik. Kaya marami tayong mga bagay na dapat maunawaan sa ating pananampalataya. It is not enough. It is not enough. Hindi sapat. Balik. Hindi sapat na alam natin ang salita ng Diyos. Hindi sapat na alam natin kung paano natin uunawain ang salita ng Diyos. Unless na ito nilalakaran mo at isinasapamuhay mo. Kung ang buhay mo yung badaya, dadadaya ka ng kaaway. Kung ang puso mo ay mapag-imbot, mapagsamantala, kalaban niya ng iyong espiritu. Kung hindi ka marunong lumingon sa iyong pinanggalingan, hindi ka magiging karapat-dapat sa hinaharap. Kung hindi mo alam ang mga dakilang bagay na ginawa ni Jesus para sa iyo, sa kaligtasan mo, hindi mo maunawaan na mahalaga pala ang iyong buhay sa harapan ng Diyos. Dahil tayo ang larawan at wangis ng Panginoon. Kayo, larawan at wagis ng Diyos. Inyong isipin mabuti, sino tayo para tayo bigyan ng Diyos ng isang pagpapahalaga para sa Kanya? Sino tayo? We are nothing. Tayo mula sa alabok. Hiningihan lang tayo niya ng buhay. Ang Diyos ay mananatiling Diyos magpakailanman kahit wala tayo. Pero tayo, bakit niya binigyan tayo ng pagpapahalaga? Dahil doon sa pag-ibig niya sa atin. Dahil sa pag-ibig niya sa bawat isa sa atin. Kaya kung tayo ay nakakaunawa ng salita ng Diyos, hindi natin ito susundin at tatalimahin, anong kabuluhan ng ating pananampalataya? Anong kabuluhan ng mga bagay na ating ginagawa sa mundo nito? Hindi naman tayo kaya nabuhay para maghanap buhay, para mag-asawa, para magkaanak, magkapamilya, mapunta sa iba't ibang bansa. Hindi yun eh. May purpose ang Panginoon sa atin. May purpose. At ang purpose ng Panginoon ay makita na si Kristo ay buhay sa ating mga puso. Amen mga kapatid. Naunawaan nyo, bakit itinatalim ng Panginoon ng kanyang binhi sa ating mga puso?
Kung bakit mahalaga ang salita ng Diyos sa atin? Dahil marami nag-iisip sa atin na tayo ang magbibigay, tayo ang mag-uukol ng mga tama para parangalan natin ng Panginoon dahil mabuti ang kanyang gawa sa ating buhay. Luwalhatiin natin ang kanyang pangalan dahil ang buhay niya binigay niya sa atin. Walang ibang relihiyon na maaaring makapagbigay ng ganitong bagay maliban kay Jesus. Kahit paanong religion ang inyong pag-aralang mabuti, walang religion na nagbigay ng buhay sa kanyang mga tagasunod maliban kay Jesus. Yung Buddhism, wala yung buhay na binigay. Wisdom lang ang binigay nila sa mga tao. Kay Muhammad, instruction lang. With not giving a Jesus a spirit. Kahit anong religion ang inyong pag-aralan, mga kapatid, there are almost 3,000 religions in the world. May 3,000 mga relihiyon sa buong mundo. Pero no one, wala kang makikita na nagbigay ng buhay alang-alang sa kanyang mga tagasunod. Maliban kay Jesus. Kaya napili natin yung pinaka-the best na pananampalataya. At ang pananampalatayang ito ay ang pagsunod natin sa salita ng Diyos. Bakit tayo tinuturuan ng salita ng Diyos? Dahil yun ang tamang pamamaraan patungo doon sa buhay. Ito ang tamang buhay na dapat nating lakaran sa ating pananampalataya. Kaya tayo dito nagbabase sa Bible eh. Dito tayo nagbabase sa Biblia. Kaya kapag ka ang Biblia ay inunawa mong mabuti, katulad itong Matthew chapter 24, maraming problema ang darating. Madaling ipaliwanag na babaksak ang templo, guguho ang templo. Ibig sabihin, yung salita ng Diyos, ito'y totoo. Na dapat manghawakan ng bawat isa sa atin. Na salita ng Diyos ay walang pag-aalinlangang mangyayari, magaganap. Yung kanyang pagparito, sino sasalubong. Kaya itong Matthew chapter 24, ito ay may kinalaman sa kanyang muling pagbabalik dito na ang kanyang mga pinili, tinawag, tayong lahat, kung naniniwala, inihanda ng Panginoon yung magandang buhay sa atin dahil tayo ay tinuturuan ng Panginoon na sumunod, tumalima sa kanyang mga salita. Alam niyo ba na ang bawat isa sa atin hindi nagkataon na tayo magkasama-sama, magkapangay-pangilala. Nagmula kayo sa iba't ibang lugar. Hindi namin kayo kilala dati. Pero dahil dito sa Ebanghelyo, nagpangay-pangilala tayo sa salita ng Diyos. Nagkaisa tayo. Nagkaroon tayo ng pakikipag-ugnayan sa Diyos. Sa Diyos na may likha ng langit at lupa. Kaya, kung sasabihin nyo na si Jesus dito na sa New Testament, no? Si Jesus Christ ay nagmula pa doon sa walang hanggan. Sila'y nagkaroon ng tandem, silang tatlo. Nalikhain nila ang lahat ng bagay. Kaya yung pananampalataya natin, sabi ng ibang religion, hindi ako naniniwala dyan kay Jesus Christ. Bakit? Yung tao? Yes. Sino naman ang tutubo sa tao? Ang Diyos? Kung hindi naging tao si Jesus, sino ang tutubos? Nasabi, kinakailangan magkaroon ng tubo. Kinakailangan mag-alay ng buhay. Ay, ang Diyos ay eternal, immortal. Walang kamatayan niya. Paano makakapaghandog ng isang immortal ng kanyang buhay kung hindi siya mamamatay? So, yung wisdom na binigay ng Panginoon dito sa kanyang salita, hindi ito kayang abutin ng tao. Kaya kung babasahin ninyo ang Isaiah
chapter 7, chapter 9, makikita ninyo kung bakit naging tao si Kristo. Dahil alang-alang sa bawat isa sa atin. Dahil mahal tayo ng ating Panginoon Jesus. Kaya siya nagkatawang tao, dahil kuruin ba naman, yung sinasabi ng banal na kasulatan, hinubad niya ang lahat. Hinubad niya. Hinubad niya ang kanyang pagiging Diyos, alang-alang sa ating lahat. Hinubad niya ang kanyang kapangyarihan, kapamalaan sa langit at lupa, alang-alang sa bawat isa sa atin. Nang siya tuksuhin, wala siyang power na anuman. Maliban doon sa banal na Espiritu na siyang nagbigay ng mga dakilang bagay para makagawa siya ng mga himala. Pero siya, empty lahat. Nabalik lang sa kanya ang dating kalagayan niya, dating posisyon niya, yung karangalan, kapangyarihan, nang may alay na niya ang kanyang buhay doon sa krus, nang tayo ay kanyang tubusin. So, bakit hindi tayo magtitiwala sa salita ng Diyos? Bakit hindi natin pangahawakan ang salita ng Diyos? Ang dalangin natin, manatili tayong matibay at matatag, huwag tayong madaya ng kaaway. Dahil ang kaaway The ay prophet madaya. speaking for him must be exactly right. Maliling lang, mandiling lang, mandaraya. Kaya nga, sinasabi dito sa banal na kasulatan, maraming manglulupay-pay, maraming manghihina. Dahil natitingnan nila yung He marched through the kahirapan ng holy land kanilang kalagayan. because he was turned back. Kakulangan. He had such Kagutuman. anger that he took it out. Kaya pasalamat tayo sa Panginoon sa inyong mga kalagayan niya dahil nandiyan kayo sa isang magandang lugar, sa isang magandang bansa na kung saan ay patuloy na pinupunan ng Panginoon ng lahat ng mga pangailangan. Sabi kayo, pasalamat sa atin, Panginoon. Yan ang bagay na mahalaga sa atin. Hindi mahalaga sa atin yung tayo ay sobrang yaman. Tama na yung mayamang-mayaman. Amen? Kaya nga lagi, pag magsisimula si Pastor na, kumusta ka dyan? Ito yung mayaman. Pero huwag kang mabibigla sa pagkadinig. Baka ang labas ito yung mayabang. Yung mayabang. Ito, payaman ng payaman. Maganda yan. Pero dapat na mga ibabaw at manguna sa ating puso ay ang salita ng Diyos, yung ating pagkakilala sa Kanya. Kaya nga, ako nagpapasalamat sa Panginoon dahil nandiyan kayo, nakakaisa namin, naibabahagi ko yung mga naging karanasan namin, yung pananampalataya, yung kawalan, yung kahirapan noon. Pero talagang gano'n eh. Ang isang binhin ay tinanim, pinakailang masira, mabulok. Nakakita na kayo ng binhin ng itanim ibuo pa rin. Siyempre masisira yan, mabubulok yan. Pag yan nabulok, tutubo, bubunga. Pag yan nagbunga, marami. Na ating inialit, tinahulog sa Panginoon. Tatandaan ko noong una eh. Nung magsalita sa akin ng Panginoon, nakatanggap ako ng sulat galing sa Amerika. Buhat sa isang evangelist. Nasabi, habang nananalangin ako sa aking hardin ng panalanginan, sa prayer garden, sabi niya, God spoke to me, sabi ng sulat, ng inyong bahay gagawing bahay dalaginan. Panalangin. Bahay panalanginan. Eh samantalang dumating sa akin, halimbawa ngayon, ang sulat, kahapon ay nagkaisa kami. Sabi ko, bagamat ang bahay na ito natin ay hindi pa kumpleto, ang bubong ay wala pang kesame, ang bintana ay tulda, paunawa ni Pastor, na pagka nalakas ang hangin ay sinadon ang siyang naghahawak ng tulda para huwag pumagaspas. Inihandog namin, pati yung aming silyang inuupuan namin nakakarag-karag na. Aming inihandog sa Panginoon nyo.
Ibig sabihin ay lahat ng bagay na aming inihandog ay aming inialis sa Panginoon. Tapos kinabukasan dumating sa akin na sulat. Yun nga, gagawin daw bahay dalanginan. Kaya inanyahan ko yung mga kapatid ko, ang dumating ay 7. At yung ina ni Milen, dumating, yung kapatid ko, ang babae, yung hipag ko, nung makakilala sa Panginoon hanggang sa mamatay for almost 40 years. Nakilala niya na naunawaan nila na ang paglilingkod na ito ay totoo. At isang patotoo ang binigay sa amin ng Panginoon. Noong kami ilang araw pa nakakapagsimula, may isang matandang nawala na ng buhay. Yung matandang ito, na ina ng aking hipag, ay dumating dahil papacheck up kay Pastora, na papa-BP, ay nawala ng buhay, malamig na, lumangi na, at tinignan ko ay wala ng pulso, wala ng pintigas sentido, nag-iyakan na sila. Sabi ko, manalangin tayo. Dinalangin namin, Panginoon, kapag matandang ito namatay, sino ang maniniwala ng Diyos na aming pinaglilingkuran ay buhay? After 10 minutes, ang matanda ay huminga. Nabuhay pa ang matanda ng 15 taon. So, yun ang first miracle ng church. Kaya ang Diyos na ito natin pinaglilingkuran. Pinatunayan niya sa simula pa lamang ng ating paglilingkod na siya ay buhay. Kaya, minsan ay dumarating din naman sa atin yung, hindi ko sinasabing laging malakas, mahina. Minsan ay nagdaramdam din ako, naghahanap. Minsan ay sinadya ko na habang nagkakaroon ng gawain sa church, medyo nagpahuli ako, ako'y nahiga. Parang sabi ko, parang nananadya baga. Siyempre, baguhan pa . It's not even one. Ngayon, nung ako'y bumangon, meron akong nakapado sa ilalim ng aking higaan. Ang nakalagay doon sa ilalim ng higa ko, isang tracts. Ang sabi ng tracts hindi ka makapagtatago sa Panginoon. Kaya, mula noon ay hindi na ako atubili na kahit pa anong kalagayan ng aking puso, kahit pa anong kalagayan ng aking karuban, hindi ko na sinasadya na iwanan ang gawain ng Panginoon. Kaya ito yung bagay na nais ng Panginoon sa atin. Manatili tayo sa pananampalataya kay Kristo Jesus na ating Panginoon. At manatili tayo, patuloy tayong humingi sa Panginoon ng kalakasan ng ating buhay, ng ating pananampalataya, na lagi natin tagubilin ang bawat araw, bawat sandali ng ating buhay sa ating Panginoon. Bago tayo matulog, sabihin na agad natin, Panginoon, samahan po ako sa aking pagtulog. Pag-gising, Panginoon Jesus, kalakasan ng aking katawan, aking inihingi sa iyo. Paginawahan, kapayapaan, kagalakan ng aking puso. Pagkita ninyo, bibigay sa inyo ng Panginoon. Dahil ang Diyos na ito natin pinaglilingkuran na napakabuting Diyos. Binigay na niya ang kanyang buhay sa atin para tayo ay makita na nagniningning sa liputan ito. Binigay ni Jesus ang kanyang buhay para sa kaligtasan ng ating kaluluwa. Dahil kung nandyan ang buhay ng Panginoon sa bawat isa atin, ang kaaway hindi makalalapit, hindi makapananaig. Ang papasokin lang niya na itong ating isip, itong ating kaisipan. Pero kung ang salita ng Diyos ay matibay natin pinangahawakan sa ating mga buhay, hindi tayo may liligaw ng anumang pandaraya ng kaaway. Pero tandaan natin, lagi niyong tatandaan, ang kaaway ay madaya, toso,
lahat ng bagay ay kanyang gagawin para malinlang at madaya. Sa anong pamamaraan ang ginagawa niya? 3 bagay lang ang dinadaya ng kaaway sa ating pananampalataya. Lust of the eyes, lust of the flesh, and pride of life. Itong 3 ito ang pinaka-instrumento ng kaaway sa mga Kristiyano. Ito'y mula pa noon sa panahon ni Eva at ni Adan na magpasa hanggang ngayon. Ito pa rin ang ginagamit niya sa mga Kristiyano. Tandaan natin, lust of the eyes. Yung makita mo, oh, ganda no, gusto ko yun. Hindi maaaring hindi ko bibilhin yun. Hindi maaaring hindi ko kukuhanin yun. Yung lust of the eyes. Talagang paghahanda ko yun. Lust of the flesh, yung gusto na ating laman. Yung pride of life. Yung pagmamalaki ng puso. Kaya, napakasarap pa magbulay-bulay ng mga salita ng Diyos sa atin. Kapag kayo nag-iisa, bulay-bulay niyo ang kabutihan at kagandahan loob ng Panginoon. Maluluwalhati natin siya sa pamagitan nito. Kapag naalala ko, Panginoon, na sino kaya ang tao na magmamahal sa akin at iibig sa akin na ibibigay ang kanyang buhay para sa kaligtasan ng isang tao katulad ko na wala namang kwenta, wala namang kabuluhan. Nakita ko yung bagay na mahalaga sa Panginoon. Pinakita lang niya sa atin na binigay ko nga sa yung buhay ko dahil you are so very important to me. Mahalaga ka sa akin. Dahil minahal kita. Hindi dahil sa figura natin, hindi dahil sa kalagayan natin, hindi dahil sa anumang kaanyuan natin, kundi dahil doon sa kanyang espiritu na ibinigay sa atin, kanyang buhay. Kaya sa lahat ng mga kapatid, ako nagpapasalamat sa bawat isa inyo dahil nandiyan kayo, magkakaroon tayo ng pagkakaisa sa pananampalatayang ito na si Jesus. Bagamat lagi nyo naririnig, paano, nagmula ako sa gano'n. Okay, dating gano'n. Dito na kayo tinamin ng Panginoon. Dito kayo palalaguin. Dito kayo papagtibayin. Dito kayo papapagbungahin. Kung tayo man ay nagkamali noon, mali ang tanim, dadalhin tayo sa isang matabang lupa. Pinaniniwala na ang bawat isa sa inyo patutuboy at palalagoy ng Panginoon sa inyong buhay, sa inyong pananampalataya dito sa church ito na pinagdala sa inyo ng Panginoon. Hindi nagkataon na tayong lahat ay magkasama-sama. Hindi rin nagkataon si Pastor John ay mapunta dyan sa London. Bagamat matagal na namin in-encourage siya na magsimula ng Bible study kahit silang pamilya lang muna. And then mag-invite kayo. Yan, nangyari. Naganap ang sa takdang panahon ang magandang plano ng Diyos. Kaya alam ko na sa bawat isa inyo may inihahanda ang Panginoon. Kahit sino pa kayo, kahit paano kayo, inihahanda ng Panginoon ang inyong magandang hinaharap sa lugar na inyong patutunguhan. Alam ko na, halimbawa, katulad ni Sister Arlene. Okay, Sister Arlene, okay, naging isa sa mga tagapagturo natin dito sa church. Gagamitin ka ng Panginoon sa lugar na pagdadala sa iyo. Katulad din kay Sister Cecil, Sister Aurelia, kay Sister Cynthia, na Sister Erlinda sa lahat, kay Brother Johnny, Miss Charmy, sa bawat isa sa inyo na nandito ngayon. Kina Brother Matt, alam ko na yan kayo magiging instrumento. Kaya lagi ko natatandaan, nagagaman katindi ang pag-uusik na gagawin ng kaaway sa bawat isa sa atin. Mangangalat ng mga Kristiyano. Magkagayon man sa pangangalat na ito, daladala natin sa ating puso ang Ebanghelyo ng ating Panginoon sa Kristo.
At yun ang ating ibabahagi sa kanila. Alam niyo kung bakit kayo nandiyan sa London? Dahil dyan, pahayag ng Panginoon. Yung inyong tungkulin dapat ng Panginoon na kayo maging instrumento ng Panginoon sa pagpapahayag ng mabuting balita. Paano mahayag ang salita ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin? Kung hindi kayo nagsasalita, okay, pwede rin naman. Halimbawa, sa inyong pinapasukan trabaho, makikilala na kayo ay tagasunod ni Kristo, hindi kayo marunong mangubit. Tapatan yung puso sa paglilingkod. Tapatan yung puso sa inyong pinaglilingkurang trabaho. Hindi papagsamantala. Makikilala yung inyong pagkatao, papaparangalan ng Panginoong Yesus dahil sa inyong mga mabubuting gawa. Yun ang isang bagay na mahalaga. Oh, iniwanan ko dito yung 1,000 euro o 1,000 pounds. Hindi ginalaw, hindi kinuha. Bakit? Dahil meron kayong banal na tao. Kapag ka nalaman nila, okay, ano bang religion nyo? Wala ko kami religion, kami ho ay mga born again na mayroong mga relationship sa Panginoon. Gano'n. Di nakapagpahayag ka na. Gano'n, ng mga born again pala, gaya. Kaya lagi kong naalala yung may oras pa tayo? O mahaba na? Meron pa po. Ilang minutes? Half minute? Ilang minuto pa? Opo, meron. Marami pa? Marami pa po. Okay. Naalala ko tuloy yung isang patuto ng isang bata na sa kanyang kabataan ay wala siyang makitang trabaho dahil unang-una, uneducated, walang pinag-aralan. Ngayon sa kanyang paglalakad sa dagat, siguro sa baybayin ng Manila Bay, lalakad-lakad siya. May nakasalubong siya isang lalaki na mayroong nakalagay din yung parang tsapa sa balikat. Nasabi ay, "Sir, baka naman pwede akong pumasok sa inyo kahit o ano." Ay yung pala kapitan ng seaman. Sabi ay, ano bang category mo? Ano bang natapos mo? Wala po. Ay anong may pakikita mo sa akin na ikaw ay karapat-dapat do sa trabaho na papasukan mo? Wala po akong may pakikita sa inyo, kundi ito po aking daladala. Yung maliit na Bible. Bible? Ano ka ba? Sabi, ano ka? Ako po ay born again. O sige, kukunin kita, taga-timpla ko ng kape sa barko. Kinuha. Ngayon sa kanilang paglalakbay, papunta na ng ibang bansa, inabot sila ng malakas na unos sa dagat, malakas na bagyo. Ngayon sa kanilang paglalakbay na ito ay marami ang nangamba dahil malakas talaga ang alon. Ngayon inaharap ng kapitan itong bata. Sabi, "Saan ka na roon? Saan ka nagpunta?" "Dito po ako." "Hindi mo ba alam na malakas ang hangin, malakas ang bagyo?" Sabi ng bata, "Opo, alam ko po. Ako po ay mananalangin. Hihingin ko po sa Panginoon na payapain ng bagyo. Kayo po ay pakipagkaisa." Sabi ganyan. Ngayon nung bata ay manalangin, tumigil nga ang bagyo. Tumigil. Napayapa. Naniwala ang bata sa katotohanan ng ginagawa ng bata. Naniwala ang kapitan.
Ngayon, naniwala ang kapitan doon sa ginagawa ng bata. Ngayon, nung sila'y dumaong na sa ibang bansa, ayon pa ng mga seaman, yung mga kapitan, merong ginagawa na hindi maganda, na yung kurudo ng barko ay kanilang kinukuha dahil magkakarga na uli sila, kinukuha nila yung natirang kurudo at yun yung kanila yung pinagbibili. Ay malaki pala yung natitira. Hindi magkakarga ng panibago pero nakatago na, nakareserve na yung kurudo. Ang tawag doon sa mga nagtatanker paihe. Ngayon, nung may benta na ng kapitan ang kurudo, nagkaroon ngayon ng bahagi. Binibigyan yung bata ng kaparte. Sabi, Toy, ito ang sa bahagi mo. Ano po yan? Yung ating pinagbiling krudo, ito yung kabahagi mo. Sabi, hindi na po kapitan. Bakit? Ito yung makakatulong sa iyo, sa iyong ina. Hindi po. Hindi ko po kailangan yan. Bakit? Paano po pagka tayo inabot ulit ng malakas sa bagyos dagat? Ano po sasabihin ko sa Panginoon? Kaya yung kapitan na yun ay naniwala at nanampalataya rin sa pananampalataya ito. Naging born again din. Alam niyo yung nagpapatotoong batang ito, siya yung kapitan ngayon ng barko. Kaya nakakatuwa ang mga gawa ng Panginoon na hindi natin kaya sukatin, hindi natin kaya tarukin. Dahil yung mga magagandang plano niya sa bawat isa atin. Alam kong may purpose lagi ang Panginoon sa bawat isa inyo kung bakit kayo napasama dito, napasama sa gawain ito, kung bakit kayo naging kaisa dito sa Church ng Maranatha. Alam kong may purpose lagi ang Panginoon sa buhay natin lahat. Kaya aking salamat sa bawat isa inyo, sa lahat ng mga kapatid na naririto ngayon. Alam ko na sa pag-uwi ninyo, iba na kayo. Kayo isang tao na handang magsalita ng katotohanan sa inyong pamilya. Kahit pa sila ay anong relihiyo na alam ninyo, basta magsalita kayo, kahayag nyo ang salita ng Diyos. Sa maniwala sila at hindi, nagawa mo yung tungkulin mo, wala ka ng pananagutan. Dahil ito yung isang mahalagang bagay na dapat matanim sa inyo. Ayon sa Ezekiel chapter 3. Mula verses hanggang verses 5 hanggang 11. Basahin nyo rito at mababasa nyo na ang isang mananampalatayang katulad natin ay may pananagutan sa harapan ng Panginoon. Na sinasabi rito na kung ang isang makasalanan ay hindi mo pinagpahayagan ng kanyang mga buhay na salita ng Diyos, ang iyong dugo ay akin siya sa atin. Siya sa atin ng Panginoon ang dugo natin dahil hindi natin siya pinagpahayagan. Tayo ay makakaroon ng pananagutan. Ngayon, kung kayo nagsalita, pinagpahayagan mo siya ng katwiran, katotohanan ito na sinasabi ng Panginoon at sila'y nanampalataya, kumilala, ang iyong dugo ay walang pananagutan sa Diyos. Kaya ito yung isa pa rin matibay na dapat na maunawa natin na meron tayong tungkulin pananagutan sa harapan ng Panginoon sa ating mga kakilala, kaibigan, kamag-anakan, pamilya. Kaya ito yung bagay na una kong ginawa. Lahat ng mga kapatid ko, pinatanggap ko sa Panginoon. Lahat sila nakakilala, kahit pa yung ina ni Milen, nakakilala sa Panginoon. Yung kapatid ko na ang asawa ay isa sa mga elders natin sa church. Pagka humihingi ng panalangin, kapatid ko yun
kapatid na medyo matanda sa akin. Ako ang bunso eh. Kapatid na matanda. Pagka sabi, kahit pahipag ang tawag sa amin ay, Bishop, ipagpipag-pray ko si ang iyong manong. Pagka magpipray na, nakataas ang kamay. Tinataas sila ang kamay. Dahil doon sa Diyos na daladala natin. Yun ay isa sa mga bagay na mahirap na gawin natin sa buhay. Yung mga kababayan, yung mga kapatid, ay maniwala doon sa iyong ginagawa. Kapag ka sila naniwala doon sa iyong ginagawa, pinatutuhanan mo, ng daladala mo ay totoo. Kahit sino pa sila maniniwala at mananampalataya rin sa Diyos na ito nating sinasamba. Kaya, ang buhay natin, dapat ito'y maging isang buhay na patutuo sa lahat. Para pagdating dito ng Panginoon, ayon sa second coming na yan, ayon sa Matthew chapter 24, makita natin na tayo'y makatitiyak na tayo ang makakasama ng Panginoon sa kanyang kaluwalhatian. Kaya kailangan talaga walang anumang maidadatos sa atin ang sinuman. Dahil malinis na yung puso, malinis na yung kaisipan. Hindi ka pwedeng pagsuspetsahan na ikaw'y madaya. Hindi ka pwedeng pagsuspetsahan na ikaw'y mandiling lang. Ito yung buhay ng mga anak ng Diyos na pinili at tinawag ng ating Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon sa buhay ninyong lahat. Alam ko na medyo mahaba akong sinabi pero yun ay isang bagay na napakahalaga na dapat na maunawa natin lahat, mapagkaisahan. Kaya God bless you sa lahat ng mga kapatid.